Maaga pa lang mula sa syudad ng Tuguegarao, tinahak ko na ang daan papunta sa pambihirang lugar dito sa Cagayan Province. Tayo ay tutungo sa munisipalidad ng Peñablanca kung saan masasaksihan natin ang lugar na unang tinirahan ng isa sa mga unang tao sa mundo. Kamakailan, inulan ang lugar dahilan para magka-landslide. Isang lugar na napakatahimik pero napakalaki pala na magiging papel nito sa kasaysayan sa ating hinaharap. Bumungad agad sa akin ang isang aso na pinangalanan ng mga taga dito bilang kuweba. Sinalubong ako ng aso. Dito siya mismo nakatira sa Dacalo Cave National Park, isang 92 hectares na lupa na ginawa noong 1935. Welcome sa Kaloki! Hello, kuya. Ano pangalan mo? Sid po. Ba't nga pala tayo mag-helmet, kuya? Need po kasi baka magkaroon ng mga debris na manghulog sa atin dun po sa loob na. Doon sa kuweba. Required na magsuot ng adjustable safety helmet dahil may posibilidad daw na may mahulog mula sa itaas. And guys, papunta na tayo. Guys, sama ka. Sama siya. Oo, sasama yung aso. Mag-i-start yung journey nyo sa pag-akyat. So, 184 steps siya. So, dapat mayroon kayong baong tubig para hindi kayo hingalin. Sige. Pero every ano naman po, sa mga stairs natin, meron naman pong benches na pwedeng mag-rest Oo. pag napagod na. Hindi mo mararamdaman ang pagod sa pag-akyat dito dahil sa ganda ng linis at lugar na tinatago ng park. Nandito rin kami sa ilang palapag to? 92 po sir. 92. Mahigit 300 na kuweba mayroon ang lugar. 75 dito ay napasok na ng National Museum mula 1977. Sa bungad ng Calo Cave, makikita ang marka ng pagbisita ng nooy Governor General Theodore Roosevelt Jr. noong 1932. Ang general ang nagpasimula ng National Park System sa bansa o ang Act No. 3195 sa ilalim ng pamamahala ng mga Amerikano. Nagsimula ang paghuhukay noong 2007, mga Filipino, French, and Australian archaeologists sa pangunguna ng Pilipinong si Arman Salvador Mijares. Noong una, inakala nila na mga Homo sapiens ang unang set ng mga butong nakita nila, ang single 61mm or 2.4 inches metatarsal na tinawag bilang kalawman. At sa muli nilang paghukay, natagpuan ng team ni Mijares ang 7 ngipin at 6 pang maliliit na buto. At noong 2019, binago nito ang kasaysayan dahil nahigitan pa nito ang tabon man ng Palawan na may edad lamang na 47,000 habang ang mga buto ng Kalawman ay aabot daw ng 67,000. Ito ay ayon sa kanilang method na ginamit na uranium series ablation. Binago nito ang kasaysayan ng human species sa mga libro dahil ang Kalawman ay isang bagong tuklas na uri ng tao. Tinawag ito mula noon bilang Homo losinensis. Tumira na ang mga Homo losinensis sa Luzon 771,000 to 631,000 years ago. At maaring ang Calo Cave ay lugar kung saan sila tumira o namatay, may teorya din na dito inilibing o inanod ang mga labi ng mga Kalawman. Halika't pasukin na natin ang loob ng Calo Cave.
Ang mga stalactites at stalagmites na ito ay ang mga piping saksi sa mahabang panahon. Mga bagay na mahirap ipaliwanag lalo na't nagtatalo ang siyensya, paniniwala at relihiyon. So may possibility pala na biglang bumaksak siya? Talaga. Ayun o, katulad na no. Sa loob ng kuweba, ginawa nila ito ng dambana. May maliit na chapel, tanaw ang bukanang sinisinaga ng araw. Kaya't napakahalaga na tuklasin natin ang ating kasaysayan at sinong mag-aakala na ang lugar na ito ay tinirhan ng kauna-unahang tao dito sa Pilipinas. Ang liwanag na ito sa loob ng kuweba ay maaaring nagsilbing ilaw ng mga Homo Luzonenses. Na bagamat wala pa ring linaw kung paano sila napadpad sa kalupaan ng Pilipinas, isa lamang ang kanilang kwento kung paano ang ating bansa ay naging bahagi na ngayon ng kasaysayan ng mga unang tao sa mundo. Samahan niyo po kung ikutin ang Pilipinas at para itampok ang bawat kasaysayan nito. Ako po si Raymond Lopez. Thank you very much for watching and have a nice day.